Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 561 Soul-Searching Art. Makalipas ang kalahating minuto. Boom! Bumagsak si Kevin sa lupa na parang tumpok ng putik. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang mga paa ay nabali, at ang kanyang mga meridian ay nabasag. Ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay halos ganap na nagkalat. Nawalan na siya ng kakayahang lumaban. Para siyang na-disable ni Miranda. Napatingin si Ricardo kay Miranda na nakatayo roon, tila mislan at kaakit-akit, at hindi maiwasang makaramdam ng dissonance. Nahirapan siyang paniwalaan na si Kevin ay na-disable ni Miranda ng ganoon kadali. Ang malupit at mapagpasyang mga aksyon ni Miranda ay nagparamdam kay Ricardo na may mali. Sa kanyang palagay, kahit na biglang naging makapangyarihan ang isang tao, ang kanilang estilo ng pag-uugali ay hindi masyadong magbabago. Bagamat taglay din ni Miranda ang lakas ng Dark Force noon, halos hindi na siya nakikipaglaban sa sinuman bago ang insidenteng ito. Ang gayong mga tao ay maaaring kumilos ng mas malambot, kahit na pagkatapos nilang bigla na lamang magkaroon ng malaking kapangyarihan. Gayunpaman, ang kasalukuyang Miranda ay kumilos ng lubos. Pinatay niya si Van Arrow kanina dahil may banta sa buhay ni Ricardo. Ngunit ngayon ay hindi na niya pinaganya si Kevin nang hindi lumilingon. Marahil ito ay dahil sa kanyang kumpiyansa na dulot ng kanyang malakas na kapangyarihan. O baka naman dahil kinasusuklaman niya si Kevin para sa kaligtasan ni Nora. Ang mga paliwanag na ito ay hindi imposible. Ngunit sa mga sandaling ito, may kakaiba pa ring nararamdaman si Ricardo sa inasal ni Miranda. Siyempre, hindi siya nagpakita ng kahit anong ekspresyon sa mukha bagkus ay tumango siya ng mahina kay Miranda bago naglakad patungo kay Kevin. Timog kanluran ng Croatia, sa labas ng isang kumpol ng mga bundok, mayroong isang nayon. Ito ang liblib na tirahan ng Wicked Bone, isang miyembro ng malihim na pamilyang Willis na karaniwang naninirahan sa ibang lugar. Ang mga naninirahan sa nayong ito ay pawang mga katutubo ng rehiyon ng Miao, at dahil sa pambihirang kahusayan ni Wicked Bone sa mga pamamaraan ng pangkukulam at iba't ibang mystical na pamamaraan, naitatag niya ang kanyang sariling kapangyarihan dito, katulad ng isang kulto. Itinuring siya ng mga residente ng nayon bilang isang banal na nilalang. Sa gitna ng nayon ay nakatayo ang isang dalawang palapag na gusali. Sa sandaling ito, isang SUV ang pumasok sa nayon at huminto sa harap ng maliit na gusali. Sa susunod na segundo, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagdala ng isang maliit na figure mula sa kotse at pumasok sa gusali. Bitawan mo ako. Isa kang malaking kontrabida. Bitawan mo ako. Pilit na nagpupumiglas si Nora, pilit na iniindayog ang maliliit na kamay, sinusubukang kumawala sa pagkakahawak ng lalaki. Gayunpaman, ang kanyang mga kakayahan sa Dark Force ay walang halaga kumpara sa nasa official ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Paano kaya siya makakatakas? Pagkapasok, naupo si Wicked Bone sa sala ng maliit na gusali, at niyakap si Summer. Nakita niya ang medyo may edad na lalaki na nagdala kay Nora. Pagbati, Elder Wicked Bone. Nandito ako sa utos ni na Kevin at Atticus na dalhin ang batang ito sa iyo, kuya. Magalang na nagsalita ang medyo may edad na. Tumango si Wicked Bone, na nagpapakita ng matinding interes habang sinusuri niya si Nora. Nauna na siyang nakatanggap ng sulat mula kay Kevin, na nagsasabing dadalhin niya ang batang ito sa kanya. Kumakawe ang kanyang kamay para paalisan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, tiningnan ni Wicked Bone ang maliit na batang babae na itinapon sa lupa, nakagapos ng mga tanikala na bakal at nahihirapan pa rin. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa sumunod na sandali, hinawakan niya ang mahahabang binti ni Summer at tumawa, hehe, interesting. Dinala talaga nila rito ang maliit na brat na ito. Summer, anak ba ito ni Ricardo? Nanlilisik ang mga mata ni Summer sa pagtataka nang makita si Nora. Kasabay nito, bakas sa mukha niya ang curiosity, at ilang beses siyang napahajejek, tumango, oo, siya nga. This little troublemaker. Kevin actually managed to capture this cursed descendant of the traitor Willis family. It's truly, hihihi. Si Wicked Bone ay tumawa ng masama,
Ang kanyang mga mata ay puno ng masamang hangarin. Ikaw malaking kontrabida, anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Narinig ni Nora ang nakakatakot na tawa ni Wicked Bone, at ang hitsura ng gulat at takot ay lumitaw sa kanyang malalaking mata. Bitawan mo. Sayang naman. You cursed little brat, I'm quite curious about you, and your father as well. Sabi ni Wicked Bone na may kasamang evil grin. Habang nagsasalita ay nilapitan niya si Nora ng malamig na tingin. Ikaw matandang kontrabida, anong balak mo? Huwag kang lalapit. Kung maglakas loob kang ay bully ako, papatayin ka ng tatay ko. Kung tutuusin, si Nora ay 5 taong gulang pa lamang, at kaharap ang isang nakakatakot na matandang may nakakatakot na ngiti, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Ang tatay mo. Nasaan ang tatay mo? Kung darating siya, malugod ko siyang tatanggapin. Hahaha. Natagpuan ni Wicked Bone na nakakatuwa ang babala ni Nora. Dahil doon, itinaas niya ang kanyang mga kamay, at isang kakaibang puwersa ang agad na kumilos kay Nora, dahilan para lumutang ito sa hangin. Sa pagmamasid sa sitwasyon, hindi napigilan ni Summer na higpitan ang kanyang ekspresyon ng hindi sinasadya. Sa antas ng kaluluwa, siya ay ganap. Loyal kay Ricardo. Nang makitang hawak ni Wicked Bone ang anak ni Ricardo, hindi maiwasan ni Summer na mag-alala sa balak niyang gawin kay Nora. Master, paano mo planong harapin ang batang ito? Lumapit si Summer mula sa likuran, ikinawit ang braso sa leeg ni Wicked Bone, nagtatanong sa mapang-akit na paraan. Malamig na tumawa si Wicked Bone ng ilan beses, plano kong gamitin ang soul-searching art sa maliit na bagay na ito. Gusto kong makita kung makakahanap ako ng anumang mga pahiwatig tungkol sa Jade Pendant na hugis dragon mula sa kanyang mga alaala. Nang marinig ito, napabulala si Summer, mabilis na bumaling ang kanyang mga iniisip. Gusto ba talaga ni Wicked Bone na gamitin ang soul-searching art kay Nora? Kita mo, ang soul-searching art ay magdudulot ng pinsala sa kaluluwa ng target. Matapos maranasan ang ganitong uri ng madilim na sining, ang target ay walang alinlangan na magiging tanga sa hinaharap. Kapag napasailalim si Nora sa soul-searching art, ang batang ito ay matatapos na. Sa sandaling ito, si Nora ay nakalutang sa himpapawid, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at takot habang nakatingin kay Wicked Bone. Bagamat hindi alam ng maliit kung ano ang soul-searching art, mayroon siyang malabong pagkaunawa na ang masamang matandang ito ay gagawa ng isang bagay na kakilakilabot sa kanya. Master, napakatalino mo. Oo, ang paggamit ng soul-searching art sa maliit na batang ito ay maaaring magpakita ng mga pahiwatig tungkol sa hugis dragon na Jade Pendant. Bakit hindi ko naisip noon? Kasalanan ko ang lahat. Nanatiling kalmado ang tag-araw sa ibabaw, at kahit na matamis na pinuri ang Wicked Bone. Wicked Bone ay tumawa ng masama ang ilan beses, pagkatapos ay mapaglarong hinawakan ang magandang hugis sa likod ni Summer, magiliw na sinabing, Summer, hindi mo kasalanan. Kahit naisip mo, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Kung tutuusin, ang iyong lakas ay hindi katumbas niyan. Nang Ricardo. Aha! Gayunpaman, ang marinig mong sabihin iyan, medyo nakakaramdam ako ng pangangati. How about this? Let me perform the soul-searching art. Magiging ayos lang, di ba? Simula noong itinuro mo sa akin ang teknik na ito, hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong gamitin ito. Ikinawit ni Summer ang kanyang braso sa leeg ni Wicked Bone at nagsusumamo. You little vixen, hahaha. Well, it's possible. Pero dahil hindi mo pa nagagamit noon, sana hindi ka magkamali, medyo hindi siguradong tanong ni Wicked Bone. Kabanata 562 Nora, kaya mo bang magpanggap na tanga? Master, huwag kang mag-alala. Kahit hindi ko pa ito ginagamit dati, pamilyar na ako sa soul-searching art. Hayaan mo lang akong paglaruan ito. You don't know how frustrated I've been. Kunwari interesado ako kay Ricardo para lang mang-alap ng impormasyon tungkol sa Jade Pendant para sa'yo. Hayaan mong gamitin ko ang soul-searching art sa kanyang anak at alisin ang galit ko. Sa dulo, tumingin si Summer kay Nora at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Isang masamang tingin ang bumungad sa kanyang mukha.
Tumango si Wicked Bone at sinabing, sige. Ipauubaya ko na sayo ang munting brat na ito, Summer. Ipatikim niya sa kanya ang iyong galit, hihihi. Ma'am. Salamat, Master. Ngayong gabi, tiyak na pahihirapan kita, guro. Mapang-akit na sabi ni Summer. Nagmura si Wicked Bone sa ilalim ng kanyang hininga, may suot na masamang ngiti sa kanyang mukha. Matapos kulitin si Wicked Bone gamit ang kanyang alindog, binuhat ni Summer si Nora at ibinato ng mapang-akit na sulyap kay Wicked Bone. Master, ang paggamit ng soul-searching art ay hindi nangangailangan ng kaguluhan. Dinadala ko ang batang ito sa basement, okay. Sige, sige. Hihihi. Tumango si Wicked Bone at winuwagayway ang kamay. Makalipas ang 2 minuto. Sa loob ng basement ng maliit na gusali, dinala ni Summer si Nora dito at isinara ang bakal na pinto. Masama kang babae, bitawan mo ako. Kakagatin kita hanggang mamatay. Si Nora ay patuloy na nagpupumiglas, kinagat-kagat pa ang palso ni Summer. Pinakalma ni Summer ang kanyang mga kalamnan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at hininaan ang kanyang boses habang kinakausap si Nora, Nora, hinaan mo ang boses mo. Kailangan mong makinig sa akin. Natigilan si Nora, na may takot at galit na ekspresyon, nang marinig niya ang mga salita ni Summer. Na may pag-aalinlangan, tumingin siya sa masamang babae sa kanyang harapan. Nora, simula ngayon, kailangan mong magpanggap na pipi, maintindihan mo. Kumurap-kurap si Nora at nagtanong, babae, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin ng magpanggap na pipi? Mabilis na ipinaliwanag ni Summer, ang masamang matandang iyon ay ngayon lang gustong gumamit ng masamang mahika sa iyo. Ito. Ngunit upang maiwasan ang pagdududa, kailangan mong kumilos na pipi. Tumingin si Nora kay Summer at tumango, kaya ko. Ang maliit, mas matalino at mas matino kaysa karamihan sa mga bata, ay agad na naunawaan nang marinig niya ang paliwanag ni Summer. So hindi masamang babae ang babaeng nasa harap niya, kundi may tumutulong kay Nora. Good, then act like that for me. Medyo nag-alala si Summer. Nang matapos siyang magsalita ay bahagyang ibinuka ni Nora ang kanyang bibig, naging blanko ang kanyang matingkad na mga mata at nagsimulang humajijek ng nakakaloko, kahit medyo naglalaway, lahat sa paraang nakakumbinsi. Nang makita ito, hindi napigilan ni Summer ang pagtawa. Parang medyo nakaka-relax ang tense niyang nerves. Good, that's it. Kahit sinong kumausap sa'yo, you have to answer with unrelated things and act crazy and foolish, understood? Napatango si Summer sa kaginhawaan. Pagkarinig nito ay hindi na sumagot si Nora, nagpatuloy lang siya sa pagtawa ng nakakaloko ng ilang beses. Ito ay ganap na nagpaginhawa sa Summer. Sa susunod na sandali, idinikit niya ang kanyang tainga sa bakal na pinto ng basement, nakikinig sandali para kumpirmahin na wala si Wicked Bone sa labas. Then she dialed the phone's Ricardo on her mobile. Upang linlangan ang Wicked Bone at gawing kapani-paniwala ang aksyon, kailangan ni Summer na kumonsulta sa isang bagay kay Ricardo. Si Ricardo, Phoebe, at ang iba pang mga tagalabas sa loob ng Nest of Malevolence ay nakaramdam ng pagbaluktot sa kanilang paligid. Sa susunod na segundo, natagpuan nila ang kanilang mga sarili pabalik sa yungib. Nakalabas ba tayo? Hindi lang si Ricardo at ang tatlong iba pa kundi maging sina Cameron, Simeon, at ang iba pang mga mandirigma na naunang pumasok. Siyempre, hindi kasama ang mga naging biktima na ng lason ni Van Arrow. Pagkaraan ng ilang sandali. Sa gitna ng kampo, nakatayo roon sina Cameron, Phoebe, Simeon, Elias, at ang mga mandirigma na may time na pananalita. Sa harap nila, ang mga damit ng mga mandirigma na naapektuhan ng lason ni Van Arrow ay mabangis na nagniningas. Dahil hindi nila mailabas ang mga katawan ng mga mandirigmang ito, maaari lamang nilang sunugin ang kanilang mga damit bilang isang uri ng pagpupugay. Lahat ay yumuko at nagbigay galang. Sa loob ng tent, gusto kong makita ang aking anak na babae. Kay Ricardo. Malungkot ang mukha niya. Hinawakan si Kevin na partial. Net. Isa, sa kwelyo at sumigaw. Nanghina ang katawan ni Kevin dito. At ang kanyang mga mata, puno ng A. Neurotic na sama ng loob at tumingin kay Ricardo at Miranda. Haha, hahaha, gusto mo ang anak mo.
Iyong anak, baka naibigay na siya sa lolo. Iyong anak, baka naibigay na siya sa lolo ko. Ha ha ha. Pagkarinig nito ay agad na nagbago ang ekspresyon ni Ricardo. Ang lolo mo. Wicked Bone. Tama. Yung elder sa Hidden Willis family, ha ha ha. Alam mo talaga. Mukhang ibinuhos lahat ng walang kwentang cult na iyon. Sinabi pa niya sa iyo na apo ako ni Wicked Bone, ha? Alam mo naman siguro kung gaano kalakas ang lolo ko, diba? Damn it, napilayan ako ng babaeng ito. Hindi ka pakakawalan ng lolo ko. Hindi rin maganda ang kapalaran ng anak mo. Ha ha ha. Napanganga si Kevin, tumawa ng hysterically. Pabago-bago ang ekspresyon ni Ricardo, hindi sigurado. Sabihin mo sa akin, ang numero ng telepono ng iyong lolo. Inilabas ni Ricardo ang kanyang phone at idiniin ito sa leeg ni Kevin, malamig na hinihingi. Bakit? Gusto mo bang ipagpalit ko sa sarili ko ang anak mo? Nanunuyang tanong ni Kevin. Bagamat siya ay kasalukuyang nakakulong, tila mas mayabang pa siya. Maya-maya lang, biglang nagring ang phone ni Ricardo, and upon seeing the caller ID, his face froze. Tag-init. Tama, paano niya makakalimutan ang tungkol sa kanya? Nagtanim siya ng isang undercover na ahente sa tabi ni Wicked Bone. Kung talagang ipinasa si Nora kay Wicked Bone, tiyak na malalaman ni Summer. Mabilis na sinagot ni Ricardo ang tawag ngunit nanatiling tahimik sandali. Master, ako po. Hininaan ni Summer ang boses niya. Summer, anong problema? Kalmadong tanong ni Ricardo, hindi binanggit si Nora sa ngayon. Sa totoo lang, hindi pa rin niya lubos na pinagkakatiwalaan si Summer. Bagamat pinasuko niya siya ng isang kontrata ng kaluluwa, na nakakaalam kung ang Wicked Bone ay may anumang paraan upang makagambala. Ganyang kontrata. Hanko. Master, nahulog na si Nora sa kamay ni Wicked Bone. Nandito siya ngayon sa tabi ko. Bulong ni Summer. Pagkahulog pa lang ng mga salita ay nagbago ang ekspresyon ni Ricardo. Hindi nagsinungaling si Kevin tungkol dito. Ibinigay talaga ng maldita na iyon si Nora kay Wicked Bone. Kamusta ang anak ko? Nag-aalalang tanong ni Ricardo na biglang bumilis ang tibok ng puso niya. For now, she's fine, don't worry. But the situation is complicated, and there are some things that need your decision. Kabanata 563 Pagbubunyag ng pinakamalaking lihim. Nang marinig na ligtas ang kanyang anak na babae, nakaramdam ng kaunting ginhawa si Ricardo. Anong desisyon ang kailangan kong gawin? Ano ang sitwasyon doon? Tanong niya na may pag-aalala. Ang pag-iisip na ang kanyang anak na babae ay nasa mga kamay ng Wicked Bone ay nagparamdam sa kanyang puso na parang pinipiga ng isang kamay. Hininaan ni Summer ang kanyang boses at maikling ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanyang kalagayan, kasama na ang kailangan niyang gawin. Nora, come here, it's your dad. Say something. Tawag ni Summer sa dulo. Nagkukunwaring clueless si Nora pero nang marinig niyang sinabi ni Summer na tatay niya iyon sa telepono, nagliwanag ang mga mata niya. Sa sumunod na segundo, matapos ay lapit ni Summer ang telepono, nag-alinlangan sandali si Nora at hininaan ang boses, Daddy. Sa kabilang dulo ng telepono, nang inig ang buong katawan ni Ricardo nang marinig ang boses ng kanyang anak, at baka sa mukha nito ang pananabik. Good. Nora, be a good girl. Makinig ka dito tita at magpanggap kang ewan. Understand. Madalang nakausapin ni Ricardo ang kanyang anak sa ganoong seryosong tono. Ma'am. Naiintindihan ko. Masunuri namang tumanggaw si Nora at mahinang sumang-ayon. Good. My precious girl. Malapit nang dumating si Daddy, at magiging maayos din ang lahat. Ibigay mo kay tita ang phone. Sabi ni Ricardo. Matapos pakinggan ang sinabi ni Summer, alam niyang limitado rin ang oras sa kanyang panig, kaya hindi niya gaanong nakakausap si Nora. Ang pagkaalam na ang kanyang anak na babae ay ligtas sa ngayon ay sapat na. Summer, thank you. Let's cut to the chase. Anong ibig mong sabihin na kailangan kong magdesisyon? Tanong ni Ricardo sa malalim na boses. Hininaan ni Summer ang kanyang boses at sinabing, Master, noong binanggit ko ang paggamit ng Wicked Bone soul-searching art kay Nora, tiyak na magkakaroon ng resulta.
Sa madaling salita, para maiwasan niyang maghinala at makapinsala muli kay Nora, malamang na kailangan natin para bigyan siya ng ilang tagumpay at kapakipakinabang na impormasyon. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Nang marinig ito, ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo, at huminga siya ng malalim, sinabing, naiintindihan ko. Ma'am. Kung ganoon, Master, kailangan mong bigyan ako ng ilang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa hugis ng dragon na jade pendant na sapat na para kumbonsihin si Wicked Bone. Dapat natin siyang paniwalaan na ginamit ko talaga ang soul-searching art kay Nora. Seryosong wika ni Summer. Sa kanyang mga salita, Ricardo clenched kanyang ngipin. Sa totoo lang, sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kawalang katiyakan sa kanyang puso. Nag-alinlangan pa siya kung nakalaya na si Summer sa kanyang soul contract kay Wicked Bone at pinagtaksilan siya. Sa sandaling ito, siya ay tinatanong tungkol sa kinaroroonan ng hugis dragon na jade pendant. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kahit na may mga pagdududa, walang ibang pagpipilian si Ricardo. Hindi siya naglakas loob na isipin ang mga kahihinatnan kung ang kanyang anak na babae ay talagang sumailalim sa soul-searching art. Sa pag-iisip nito, wala na siyang pakialam. Pagkatapos timbangin ito sa kanyang puso para lamang 3 segundo, sabi ni Ricardo sa isang malalim na boses, Summer, sabihin mo kay Wicked Bone this. Sa alaala ni Nora, minsan akong desperado dahil sa kanyang karamdaman at naibenta ko na ang bahay, kasama siya sa isang popahan. Napakahirap ng panahon noon. Ang kanyang sakit ay tila walang lunas. Pero sa di malamang dahilan, bigla akong naging makapangyarihan. Hindi lang ako nagkaroon ng pera. Pero napagaling ko din ang sakit niya at nagtataglay ng kasanayan sa martial arts. Gayun din. Sa puntong ito, muling huminga ng malalim si Ricardo. Sabihin mo rin kay Wicked Bone na sa alaala ni Nora, noong may sakit siya, binigyan ko siya ng jade pendant na hugis dragon na isusuot niya. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, biglang nagbago ang ekspresyon ni Summer. Bakas sa mata niya ang pagkagulat. Guro, ikaw. Huminga ng malalim si Summer, pilit na hininaan ang kanyang boses, puno ng hinala at kawalan ng katiyakan ang kanyang tono. Guro, sa pagsasabi nito, hindi ba? Ipinahihiwatig mo na nasa iyo talaga ang jade pendant. At, nakuha mo na. Oo, iyon ang ibig kong sabihin. Sabihin mo ng eksakto iyon kay Wicked Bone. Wika ni Ricardo sa malalim na boses. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, sinabi ni Summer, Master. Naiintindihan ko. Tumugon si Ricardo ng, Sige, yun lang. Dapat sapat na ito para hindi na muling saktan ni Wicked Bone ang anak ko. Summer, ipinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko. Please. Huwag mo akong bigon. Tumugon si Summer ng, at pagkatapos, sa sumunod na segundo, ibinuko niya ang kanyang mga labi at sinabi sa mahinang boses, Master, huwag kang mag-alala. Ang aking kaluluwa ay konektado sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita ay ibinaba na niya ang telepono. Agad-agad, lumitaw sa kanyang maselang mukha ang isang nakaka-deprecate na ekspresyon sa sarili. Alam niyang kahit nakabuo na sila ng subordinate type of soul contract last time, hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Ricardo. Ngayon, sinasabi niya sa kanya ang nakakasira ng lupa na lihim na ito para lamang sa kanyang anak na babae. Ito ang nagparamdam kay Summer na medyo napigilan ang kanyang puso. Gayunpaman, sa kaibuturan, nanatili siyang ganap na tapat kay Ricardo. Medyo nakaramdam lang siya ng awa at lungkot. Master, hindi kita pababayaan. Huwag kang mag-alala. Bulong ni Summer, nakatingin kay Nora, na nagkukunwaring inosente ng mga sandaling iyon, na may ngiti sa labi. Pagkatapos, upang maging ligtas, umupo siya roon at nagsimulang lumikha ng ilang espesyal na pagbabago sa hangin, gamit ang soul-searching art. Samantala, sa kabilang banda, matapos tapusin ang tawag ay nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Ricardo. Ang kanyang ekspresyon ay may bahid ng kalungkutan at kawalan ng kakayahan. Ang sinabi niya kay Summer ay katumbas ng pagsisiwalat kay Wicked Bone na ang hugis dragon na jade pendant ay nakasuot at, sa isang malaking lawak, na nagpapahiwatig na siya ang tagapagmana. Hindi sigurado si Ricardo kung ano ang kahihinatnan nito,
ngunit wala siyang ibang pagpipilian para sa kapakanan ni Nora. Lagi nang pinagnanasaan ni Wicked Bone ang manang ito at dahil alam kong nakuha ko na, tiyak na susubukan niya ang lahat para makakuha ng isang bagay mula sa akin, di ba? Sa madaling salita, hindi masusukat ang halaga ko sa kanya. Natatakot siya na malantad ko ang kanyang mga sekreto, kaya kahit may hinala siya, malamang hindi na niya sasaktan si Nora. Napaisip si Ricardo. Sa pagkakataong ito, tumingin siya kay Kevin ng matalim na tingin. Ngayon, ang tanging kondisyon niya para makipagnegosasyon kay Wicked Bone ay ang kanyang apo sa tuhod. Iniisip niya kung gaano kabigat ang hawak ng kanyang apo sa puso ni Wicked Bone. Ricardo, anong meron? Sinong tumawag? Sa sandaling ito, lumapit si Miranda na may naguguluhan at nag-aalalang ekspresyon, nagtatanong ng may pagmamalasakit. It was Nora. She has fallen into the hands of Wicked Bone, sabi ni Ricardo sa malalim na boses. Nang marinig ito, napabulala si Miranda, hindi nahuhulaang nagbago ang kanyang mukha. The next second, with a worried expression, she asked, "What should we do? Is Nora okay?" Nang makita ang pag-aalala at kaba na ekspresyon ni Miranda, umiling si Ricardo. Okay lang siya sa ngayon. Ang kaninang bakas ng hinala sa kanyang isipan kay Miranda ay hindi maiwasang mawala. Siguro masyado siyang naghinala. Si Miranda ay si Miranda pa rin, at hindi nagbago ang nararamdaman niya para kay Nora. Ang kanyang kalupitan ay maaaring dahil sa labis na pagmamalasakit nito sa kanya at kay Nora, kaya natural, gagawin niya ang lahat laban sa kanyang mga kaaway at kay Kevin, na nakahuli kay Nora. Kabanata 564 na tunay na mahusay. Fine for now. Hahaha. Yung little brat, nasa kamay na ba siya ng lolo ko? Guess what? Kung malaman ng lolo ko na ginawa mo ako sa ganito, paano niya pakikitunguhan ang anak mo? Hahaha. Sa puntong ito, sinaman ng tingin ni Kevin sina Miranda at Ricardo na may sama ng loob. Kung papatayin kita, si Wicked Bone ay hindi maglalakas loob na hawakan ang aking anak ng ilang sandali. Kung patuloy kang sumigaw, ipapadala kita sa iyong paglalakbay. Naniniwala ka ba sa akin? Nangangamba ang tono ni Ricardo at bakas sa mata niya ang pananakot. Bakit niya isiniwalat ang pinakamalaking sekreto niya kay Summer para makuha ang atensyon ni Wicked Bone? Para sa kaligtasan ni Nora ang lahat. Si Kevin ay talagang isang bargaining chip ngunit ang pagpapalam kay Wicked Bone na may namana siya ay ginawa siyang pinakamalaking bargaining chip ngayon. Ikaw. Si Kevin ay nabali ang magkabilang braso at binti ni Miranda. Naramdaman niya ang layo ng pagpatay ni Ricardo at saglit siyang nag-alinlangan. Sa sumunod na segundo, ilang beses na kumikislap ang kanyang mga mata habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Hindi ako naniniwalang maglakas loob kang patayin ako. Ipagpalit mo ako sa iyong anak. Magkadugo tayo. Mahal na mahal ako ng aking lolo sa tuhod." Marami. Ngumisi si Ricardo nang hindi na nag-aaksaya pa ng mga salita sa kanya. Sa oras na ito, lumapit si Miranda at nawala ng malay si Kevin. Then she asked with concern on her face, "Ricardo, sinong nahulog sa kamay ni Nora? Napakadelikado ba? Pagdating ng panahon, sasamahan kita. May lakas na akong lumaban sa tabi mo." Naramdaman ni Ricardo ang matinding pagmamahal at hindi natitinag na determinasyon ni Miranda. Gayunpaman, umiling siya at sinabing, "Darling, I can handle this on my own. You don't need to worry." Tunay nga, ang kasalukuyang lakas ni Miranda ay kakilakilabot, na maihahambing sa huling yugto ng nascent soul o maging sapik nito. Ayon kay Summer, ang lakas ni Wicked Bone ay nasa early nascent soul stage, at tila mas malakas pa si Miranda kaysa sa kanya. Ngunit huwag nating kalimutan na bukod sa malupit na puwersa, ang Wicked Bone ay may maraming iba pang hindi karaniwan na mga pamamaraan. Bukod dito, sa pagkakataong ito ay maaaring hindi lamang nila harapin ang Wicked Bone ng mag-isa, kundi pati na rin ang palihim na pamilyang Willis, at maging ang sinaunang pamilyang Willis. Walang nakakaalam kung anong mga kahihinatnan ang ay dudulot ng paghahayag ng kanyang mana o kung anong uri ng mga numero ang maaakit nito. Kaya ayaw ni Ricardo na makipagsapalaran din si Miranda.
Isa pang katulong ang naisip ni Ricardo. Sa halip na ipagsapalaran ang kaligtasan ni Miranda, hindi ba mas mabuting humingi ng tulong sa iba? Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Miranda at may bakas ng pagkadismaya at hinanakit, kaya mo ba ang sarili mo? Ricardo, tinuturing mo ba talaga akong asawa mo? Napangiti si Ricardo at sinabing, kasi I consider you my wife, kaya ayaw kitang sumama. Trust me, I can handle it. This matter is a bit complicated, so you shouldn't involve. Kaya mo ba talaga? Tiyak na napakakapangyarihan ng lolo ni Kevin, no? Prominent figure ba siya sa malihim na pamilyang Willis? I must go with you. Nagsalubong ang mga kilay ni Miranda, at tila may bakas ng ayaw at hindi mapag-aalinlangan ng determinasyon sa kanyang magagandang mata. Sa sandaling ito, tila malakas na naman ang loob niya. Napabuntong hininga si Ricardo, tila wala ng lakas sa harap ng determinasyon ni Miranda. Well, tignan natin. Siya ay walang tigil na sumagot at hindi na nagsalita pa. Ngayon ano ang dapat nating gawin? Hindi ba dapat makipag-ugnayan agad tayo kay Wicked Bone? Nasa kamay niya si Nora, hindi ba dapat makipag-ayos tayo sa kanya sa lalong madaling panahon? Nag-aalalang tanong ni Miranda, na labis na nag-aalala sa kaligtasan ni Nora. Sumulyap si Ricardo kay Kevin at umiling. Huwag magmadali, kalmado ka. Maghihintay ako, hayaan mo si Wicked Bone na magkusa na makipag-ugnayan sa akin. Sa kabilang banda, matapos ang tawag kay Ricardo, nagpanggap si Summer na nagsagawa ng soul-searching art patungo sa ere at saka binuksan ang bakal na pinto ng basement at lumabas. Nang makitang walang tao sa labas, lihim na nakahinga ng maluwag si Summer. Mukhang may tiwala pa rin sa akin si Wicked Bone. Napaisip siya sa sarili. Pakiramdam niya ay talagang banihag niya si Wicked Bone, at sa pagkahilig nito sa kanya, natural na hindi siya maghay-hinala. Ito ay ang kanyang sariling sobrang pag-iingat. Ibinalik niya ang tingin kay Nora, na nakaupo sa lupa na may nakakalokong ngiti sa kanya. Umakyat siya sa hagdan at nakarating sa diving room sa unang palapag, kung saan ang Wicked Bone ay casual na nag-e-enjoy sa local specialty oil tea. At gamaan ang pakiramdam. Nang makita ni Wicked Bone na paparating na si Summer, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Summer, paano nangyari? Tapos na ba? Tumango si Summer, bakas sa mukha niya ang excitement. Napangiti siya ng may pagmamalaki kay Wicked Bone at sinabing, Master, may natuklasan ako. Siguradong magugulat ka sa mga pahiwatig na makikita sa alaala ng batang iyon. Oh! Namula ang mukha ni Wicked Bone nang marinig ito, bakas ng pag-asa. Talaga? Nahanap mo ba ang mga pahiwatig sa Jade Pendant na hugis dragon mula sa alaala ng brat na iyon? Tumango si Summer at saka umiling, tila sobrang nasasabik at tuwang-tuwa. Hindi lamang ang mga pahiwatig sa hugis dragon na Jade Pendant. Pagkaraan ng ilang sandali, nakikinig sa salaysay ni Summer, umupo si Wicked Bone, patuloy na nagbabago ang kanyang mukha. By that logic, nasa katawan ni Ricardo ang hugis dragon na Jade Pendant. At saka, nakuha na niya ang mana. Tumango si Summer, yes. Based on the pagsusuri ng anak ni Ricardo. Mga alaala, parang ganon. Kung hindi, hindi magagawa ng isang tao. Biglang naging napakalakas. Master, hindi namin inaasahan na kami. Hahanapin ng walang pagod ang kinaroroonan ng Jade Pendant na hugis dragon, para lang malaman na nakuha na niya ang mana. Pero di bale, basta ginagamit ko ang anak ni Ricardo bilang leverage, kaya kung dein si Ricardo at gagawa ako ng paraan para makuha ang mana sa kanya. Kung kinakailangan, maaari mong gamitin ang soul-searching art sa Ricardo para makuha ang kanyang mga alaala. Sa puntong ito, saglit na kumislap ang mga mata ni Summer, at nagpatuloy siya, pero kung ganoon, hindi na natin maaaring saktan ang anak ni Ricardo. At least, dapat ay manatiling buhay siya, para hindi ma-alerto si Ricardo at masira ang ating mga plano. Nakaupo doon si Wicked Bone, nanginginig ang tono habang nagtatanong, what about that brat? Nasa basement pa ba siya? Tumango si Summer, oo, kinulong ko na siya. Kawawang bata. Pagkatapos mapasailalim sa soul-searching art, naging tanga siya. Hihihi.
Sa mga salitang iyon, tumanggo si Wicked Bone, kumikislap ang kanyang tingin na may kakaibang liwanag. Ang galing! Ang galing talaga! Saglit na natigilan si Summer, nang marinig ang hindi maipaliwanag na mga salita ni Wicked Bone. Hindi niya maintindihan at nagtanong, "Guro, ano ang ibig mong sabihin sa mahusay?" Nilingon siya ni Wicked Bone, nakangiting may interes. Ang pag-ibig ng ama ni Ricardo, ito ay tunay na dakila, hindi ba, Summer? Nakatayo roon si Summer, nanlamig ang kanyang ekspresyon, at biglang tumibok ang kanyang puso. "Master, ano ang pinagsasabi mo?" "Ako. Hindi ko masyadong maintindihan," she added, puzzled. Kabanata 565 nagdaragdag ng higit pang puot. Ngumiti ng malandi si Summer kay Wicked Bone, pero parang pilit ang ngiti nito. Naramdaman ang nakakatakot na ngiti at misteryosong mga salita mula sa Wicked Bone, nagkaroon ng masamang pakiramdam si Summer sa kanyang bituka. "Summer, love ka na ba kay Ricardo? Ang pamilya ay mahusay, ngunit gayon din ang pag-ibig." Hihihi. Nang marinig ito, tuluyang nagbago ang mukha ni Summer. Nanginginig ang kanyang mga labi habang pilit na ngumiti at nagtanong, "Master, ano ang pinagsasabi mo?" "Haha! Paano ako mahuhulog kay Ricardo?" Madilim ang mukha ni Wicked Bone na may bahid ng panunuya. Ibinunyag ni Ricardo ang lahat ng kanyang sekreto para protektahan ang kanyang anak. "At ikaw?" Sa puntong ito, ang ekspresyon ng Wicked Bone ay naging lubhang madilim at mabangis habang siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, "Ikaw na walang utang na loob na babae. Bakit mo ako pinagtaksilan? Itinuro ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko at tinatrato kita bilang aking babae. Ngunit sa halip na maging tapat sa akin, tinulungan mo akong paglaruan si Ricardo." Nang marinig ito ni Summer ay nakaramdam ng takot at pagkataranta. Umiling siya ng mariin, "Hindi. Master, ano ang sinasabi mo? Loyal ako sa iyo. Kung tutuusin, tumulong pa nga ako sa pagbunyag ng mga mahahalagang sekretong ito para sa kapakanan mo. Paanong naging posible na ako ay nagtaksil o umibig kay Ricardo? Ikaw na kasuklam-suklam na tao, nagpapanggap pa rin sa akin kahit sa puntong ito. Sa buong buhay ko, hinamak ko ang mga taong higit na nagtataksil sa akin. Mamatay." Ang mga mata ni Wicked Bone ay kumislap ng malamig at mabangis na kulay. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, diretso siyang sumugod kay Summer. Nang inag ang gulugod ni Summer, at tumalikod siya para tumakas. Nalantad. Kahit gaano siya naging maingat, natuklasan pa rin siya ng Wicked Bone. Marahil ay lihim niya itong pinagmamasdan mula pa noong una. Ngayon, ang bawat galaw niya ay tila nasa ilalim ng kontrol ng Wicked Bone. "Tumakbo ka. Makatakas ka ba sa hawak ko?" "Hahaha." Sa sumunod na segundo, agad na lumitaw si Wicked Bone sa harap ni Summer. Ang kanyang kanang kamay ay nabuong isang kuko at hinawakan ang kanyang balingkinitang leeg. Pagkatapos, tulad ng paghuli ng isang maliit na manok, dahan-dahan niyang itinaas si Summer sa lupa. Sa pagharap sa iba, si Summer, na nagtataglay ng hindi mabilang na mga pamamaraan, ngayon ay tila isang marupok na bulaklak sa mga kamay ng Wicked Bone. Ang mga mata ni Summer ay unti-unting nanlaki, ang kanyang mukha ay nagbabago mula sa mamula-mula hanggang sa pula-pula, at pagkatapos ay unti-unting namumutla. Unti-unting huminto ang nanginginig niyang mga paa. Sa wakas, ang buong katawan niya ay walang buhay na nakabitin. Ang figure sa kanyang mga mata ay tuluyang nawala at nawala. Siya ay walang awang sinakal hanggang mamatay ng Wicked Bone. "Hamak na tao, hahayaan kitang matikman ang pait ng pagtataksil sa akin." Casual na inihagis ni Wicked Bone ang bangkay ni Summer sa lupa. Sa sumunod na sandali, isang dugong pula, medyo nakakagulat na blood jade ang lumitaw sa kanyang kamay. Gumagawa siya ng gesture gamit ang kanyang kamay. Kaagad, isang tipak ng kaluluwa na kakaalis lang sa katawan ni Summer ang nakuha at ikinulong sa loob ng blood jade na ito. Sa loob ng blood jade, lumitaw ang isang magkatulad na figure ni Summer, nahihirapan sa paghihirap at naglalabas ng tahimik na sigaw ng sakit. Sa pagtingin sa blood jade na ito, isang malupit at nasisiyahang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Wicked Bone.
Sa susunod na sandali, hinanap niya ang katawan ni Summer at nakita ang kanyang telepono. Nang makita ang huling tawag dito, malamig na humirit si Wicked Bone at nag-dial pabalik. Nagring ang phone ni Ricardo sa kabilang side. Nang makitang numero iyon ni Summer, mabilis niyang sinagot na tila kinakabahan. Ano na naman ang mali? Sa kasalukuyan, pinakatakot si Ricardo sa anumang hindi inaasahang pagbabago mula sa panig ni Nora. Hihihi. Mukhang balisa ka ha. Umalangaw-ngaw ang panunuya at malamig na tawa ni Wicked Bone. Nang marinig ang boses na ito, agad na nagbago ang kutis ni Ricardo. Sa sumunod na segundo, huminga siya ng malalim at sinabi ang bawat salita, "Ikaw ay Wicked Bone." "Ako ito." Kinumpirma ni Wicked Bone. Ilang beses nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo habang iniisip ang hawak ni Wicked Bone sa telepono ni Summer. Isang masamang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. "Paano si Summer?" tanong niya sa malalim na boses. "Patay na siya, hahaha." Malakas na tawa ni Wicked Bone. Habang bumabagsak ang kanyang mga salita, lumabo ang ekspresyon ni Ricardo, nag-igting ng mahigpit ang kanyang mga ngipin. Bagamat wala siyang gaanong pagmamahal kay Summer sa kanyang puso, nang marinig ang balitang ito, nakaramdam pa rin siya ng bigat at hindi maipaliwanag na pagkakasala. "Summer, patay na ba?" "Kaya lang, patay na siya. Akala ko kanina lang." Tinawag niya siyang buhay at maayos at nag-alinlangan pa siya sa kanya. Hindi napigilan ni Lokta ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng discomfort. Isang bakas ng puot ang bumungad sa kaibuturan ng kanyang puso. Lalong lumakas ang galit ni Ricardo kay Wicked Bone. "Anong meron? Malungkot, ha? Ha ha ha. Ang maliit na asong ito, tinuruan ko siya ng mga kasanayan, ngunit siya ay nakipagsabwatan sa iyo ng palihim. Karapat-dapat siyang mamatay. Anak, sapat na ang kalokohan. Nakuha mo ba talaga ang sinaunang Dragon Vein na mana ng pamilya Willis?" Nakangising tanong ni Wicked Bone. "Oo." Direktang umamin si Ricardo. "Hehe, alam kong ginawa mo to para sa anak mo, kaya hinayaan mong maglik sa akin yang babaeng to. Pero paano kita pagkakatiwalaan?" tanong ni Wicked Bone na may masamang tono. Dragon Soul Immortal Technique. Dragon Emperor's Canon, Dragon Gaze Heavenward Technique. Ang bawat isa ay isang walang kapantay na pamamaraan. Alam mong ninanais mo rin itong mana. Lahat ay nasa live isip. Kung sinisigurado mo ang kaligtasan ng aking anak, kaya kung ipasa ang mga ito, mga mana sa iyo. Pinigilan ni Ricardo ang kanyang pagkamuhi kay Wicked Bone at malamig na nakipag-ayos. "Bukod dyan, nasa kamay ko rin ang apo mo sa tuhod na si Kevin. Sapat na ba iyon?" Tumugon si Wicked Bone ng ham. And chuckled, "Nasa kamay mo si Kevin. Hihihi, anak, mukhang handa ka na. Fine. Hindi ko sasaktan ang anak mo. Ngayon, at ang brat na iyon ay hindi humawak. Malaking halaga sa akin ngayon. Makalipas ang 3 araw, pumunta ka sa Sutroidor at makipagkita sa akin at sasabihin sa iyo ang tiyak na lugar ng pagpupulong." Pagkasabi noon ay ibinaba na niya ang telepono. Panay ang pagbabago ng mukha ni Ricardo. Kumunat ang noo ni Miranda at may itatanong sana ng may tumunog na yabag. Sa sumunod na segundo, 2 figure ang pumasok sa tent. Ang isa ay matangkad at matibay, habang ang isa naman ay isang maganda at magandang babae. Ito ay ang mighty Sky War God na sina Cameron at Phoebe, ang magandang dalaga ng Hotpid sect. "Ricardo." Pagkapasok, sinulyapan ni Cameron si Miranda sa tabi niya, nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay sinabing, "Mayroon ba?" Kasalukuyang nababagabag at malungkot ang kalooban ni Ricardo, at ang kanyang tono ay malamig at malupit habang nagtatanong, "Ano ito?" "Well, I want to talk to you about something." Napaawang ang labi ni Phoebe at sinabing, "Pumunta kayong dalawa sa labas at mag-usap. Babantayan ko si Kevin," nakangiting sabi ni Miranda. Kabanata 566 Hindi si Miranda. Muling dumating sina Ricardo, Cameron, at Phoebe sa bakana ng Nest of Malevolence, nakatayo kung saan dating ang orihinal na pasukan. Gayunpaman, ang maulap na liwanag na kurtina na naroon noon ay nawala at naging isang regular na pader na bato tulad ng ibang lugar.
Hoy, wala na ang pasukan sa Nest of Malevolence. Nasa loob pa ang mga bangkay ng magkapatid na iyon, tanong ni Cameron na may bahid ng pag-aatubili at pag-asa. Ricardo, sa tingin mo may paraan ba tayo para muling buksan itong pasukan? Napailing si Ricardo na may mapait na ngiti. Wala na ang pasukan. Paano natin ito bubuksan? Mr. Hernandez, tanggapin natin. Patay na si Van Arrow. Naipaghiganti na natin ang mga mandirigmang iyon. Bagamat nakaramdam din siya ng labis na kalungkutan tungkol dito, marami lang siyang nasabi. Ang mga kaluluwa ng mga mandirigmang iyon ay dinalisay ni Van Arrow. Tuluyang nabura ang kanilang kamalayan. Nang salakayin nila si Miranda sa Nest of Malevolence kanina, naabsorb silang lahat ni Miranda. Siyempre, hindi mabanggit ni Ricardo ang bagay na ito. Walang magawa si Cameron. Sa sumunod na segundo, inayos niya ang kanyang kalooban at nagpahayag ng pasasalamat kay Ricardo. Dati, kung hindi dumating si Ricardo sa tamang oras para pigilan si Van Arrow, pareho silang nasa matinding panganib, bukod sa tinulungan siya ni Phoebe na makalusot. Nang tuluyang maghiwalay at tumakas silang tatlo, binili sila ni Ricardo ng oras at naakit pa ang atensyon ni Van Arrow. Oy, salamat! Sabi ni Phoebe na malamig pa rin ang mukha habang kausap si Ricardo. Ngunit pagkatapos niyang sabihin iyon, ngumuso siya, pero tit for tat, balang araw matatalo kita at ipaghihiganti ang nakaraan kong kahihiyan. Mukhang may hinanakit pa rin ang magandang dalagang ito sa nangyari sa Sacred Medicine Valley. Tumawa si Ricardo at walang pakialam na nagkibit balikat, whatever. Sa pagkakataong iyon, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Sa kaibuturan ng kaluluwa ni Ricardo, muling lumitaw ang isa pang hindi kumpletong espiritual na kamalayan. Matanda. Tawagin mo akong Dragon Ancestor. Ako ang ninuno mo, bakit ako tinatawag na Elder? Umalangaw-ngaw sa isipan ni Ricardo ang malalim na boses ng Dragon Ancestor Soul. Dragon Ancestor. Anong problema? Sinubukan ni Ricardo na makipag-usap. Ang mahiwagang Dragon Ancestor Soul na ito ay kadalasang mananatiling tulog maliban kung may mahalagang bagay. Dati, tila may mga senyales ng paglitaw nito sa loob ng Nest of Malevolence, ngunit sa ilang kadahilanan, agad itong nagtago muli. Matapos itanong ni Ricardo ang tanong na ito, nanatiling tahimik ng mahabang panahon ang Dragon Ancestor. Sa wakas, ang kanyang boses ay may dalang galit at takot habang sinasabi niya, may problema sa iyong babae. Pagkarinig nito, agad na namangha si Ricardo, What? What do you mean? Malamig na bumantong hininga ang Dragon Ancestor Soul, sa madaling salita, hindi na siya katulad ng dati. May makapangyarihang kaluluwa sa loob niya ngayon. Ang Miranda na kaharap mo ay hindi si Miranda. Ang kanyang kaluluwa ay sumanib sa makapangyarihang kaluluwang iyon. Sa sandaling nahulog ang mga salita, si Ricardo ay napailing sa kaibuturan, at ang kanyang mukha ay agad na nagbago. Ano? Ang kasalukuyang Miranda ay hindi ang orihinal na Miranda. Siya ay kinokontrol ng isa pang makapangyarihang kaluluwa, kahit na sumanib dito. Dragon Ancestor, ikaw ba ay nagsasabi ng totoo? Nakipag-usap si Ricardo sa kanyang mga iniisip, nahihirapang tanggapin. Sa tingin mo ba naiinip ako at nakikipagbiruan sa'yo? Ang tono ng Dragon Ancestor ay hindi nasisiyahan. Ano ang dapat nating gawin, Dragon Ancestor? Ancestor, tulungan mo siya, tulungan mo ang asawa ko, mapilit na pakiusap ni Ricardo. Nang matanggap ang balitang ito, nanginginig sa takot ang kanyang kaluluwa. Isa na lang akong natitirang kaluluwa ngayon, wala akong kakayahang tumulong sa kanya. Hindi ko man lang hahayaang makita ng makapangyarihang kaluluwang iyon sa loob ng katawan ng asawa mo ang presensya ko. Kung hindi, maaari akong maging soul nourishment nito, Dragon Ancestor, sabi ni Soul sa mahinang boses. Nang marinig ito, naramdaman ni Ricardo ang isang lumulubog na pakiramdam at nagtanong ng hindi sinasadya, wala na bang ibang paraan? Malamig na sumangot ang Dragon Ancestor Soul, noong nabubuhay pa ako, isang hakbang na lang ang layo ko para masira ang kawalan. Paanong wala na akong paraan? Gayunpaman, ano?
Pakisabi sa akin, ninuno ng dragon, apurahang tanong ni Ricardo, na parang humahawak sa isang lifeline. Gayunpaman, ito ay nangangailangan ng kapangyarihan ng natitirang kaluluwa kong ito upang maging malakas. Kailangan ko ng isang malaking halaga ng enerhiya ng kaluluwa upang lamunin at sumipsip. Kailangan mo akong tulungang tipunin ito. Kapag sapat na ang kapangyarihan ng aking kaluluwa, maaari kong tulungan ang iyong babae, naiintindihan mo. Paliwanag ng Dragon Ancestor Soul. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang kay Ricardo, heart skipped a beat. Kailangan din ng Dragon Ancestor Soul na kumain ng malaking halaga ng soul energy. Nangangahulugan iyon na kailangan niyang gumawa ng maraming pagpatay para sa kapakanan nito. At pagkatapos ng pagpatay, hindi ba magkakalat at magkakahiwa-hiwalay ang mga kaluluwa ng mga biktima? Ito ay simpleng paglikha ng kasalanan. Marahil ay naramdaman ang iniisip ni Ricardo, nagpatuloy ang Dragon Ancestor Soul, hindi kailangang maging partikular na mga kaluluwa. Kung makakahanap ka ng mga kayamanan na naglalaman ng enerhiya ng kaluluwa, gagana rin iyon. Siyempre, ang pagpatay at paglamon ng mga kaluluwa ang magiging pinakamabilis na paraan. Tanong ni Ricardo, Dragon Ancestor, gaano karaming soul energy ang kailangan mong lamunin? Sigurado ka bang matutulungan mo ang asawa ko? Makabawi kaya ang kaluluwa niya? Oo, ang makapangyarihang nilalang ng kaluluwa ay wala pa. Ganap na sumanib sa kaluluwa ng iyong asawa. Ngunit ang oras ay limitado, at sa loob ng 49 na araw, ang nilalang na iyon ng kaluluwa ay dapat na paghiwalayin at harapin kung hindi, ang kaluluwa ng iyong asawa ay ganap na maaasimila, nang walang pagkakataong gumaling. Tulad ng para sa dami ng soul energy na kailangan ko. Sa puntong ito, huminto ang Dragon Ancestor Soul at nagsabi, upang mabigyan ako ng kapangyarihang harapin ang nilalang na iyon ng kaluluwa, kailangan kong lamunin ang mga kaluluwa ng hindi bababa sa 100 ordinaryong tao. Nang marinig ito, tumilapon ng husto ang puso ni Ricardo. 100 tao. Tama. Akala mo ba magiging ganoon kadali iyon? Siyempre, ikaw ang baalang magtimbang ng mga pagpipilian. Hindi naman ako nagmamadali. Unti-unti akong makaka-recover, pero ang asawa mo. Nagsalita ang Dragon Ancestor Soul na parang walang kwenta. Huminga ng malalim si Ricardo, naging seryoso at seryoso ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling iyon, nagpatuloy ang Dragon Ancestor Soul, bata, ang mga naglalayong makamit ang mga dakilang bagay ay dapat walang awa. Kailangan mong isaalang-alang sa iyong puso kung ano ang mas mahalaga, ang iyong asawa o ang iyong moral bottom line. Bukod pa rito, nakapatay ka ng masasamang tao. Hindi ba? Naiintindihan ko, ipinarating ni Ricardo ang kanyang mga iniisip. Good, yun lang ang gusto kong sabihin. Isipin mo ang iyong sarili, sabi ng Dragon Ancestor Soul, na binago ang tono nito. Pagkatapos ay time nitong ipinaalala, isa pang bagay na kailangan kong ipaalala sa iyo. Kahit nagtago ako, nagkukubli noon, nararamdaman ko na ang makapangyarihang nilalang ng kaluluwa ay maaaring na-detect na ang presensya ko. Kahit na hindi pa, maaaring naramdaman nito na ang iyong kaluluwa ay pambihira, iba sa mga karaniwang tao. Baka pagnanasaan pa nito ang iyong kaluluwa. Kaya, maging maingat sa paligid ni Miranda hanggang sa harapin mo ito. Huwag gumawa ng anumang sobrang intimate na aksyon sa kanya, baka ito ay magsamantala sa iyo. Kabanata 567 Mabuhay para sa kanya. Understand, naisip ni Ricardo sa sarili. Sige, magtatago ako. Hindi ako lalabas kapag kasama mo ang kasalukuyang Miranda. Tandaan mo, mayroon ka lang 49 na araw para iligtas ang totoong Miranda. Kailangan mong timbangin ang iyong mga pagpipilian sa iyong sarili. Matapos ibigay ang payo na ito, ang kaluluwa ni Dragon Ancestor ay tuluyang nawala. Ricardo, okay ka lang? Sa puntong ito, nakita ni Phoebe at Cameron sa tabi niya ang pagbabago ng ekspresyon ni Ricardo at kinakabahang nagtanong. Nako, wala lang. Bumalik sa katinoan si Ricardo at umiling. May 3 araw na lang siya bago makipagkita kay Wicked Bone kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras.
Umalis siya sa Goldheart Moon District kasama sina Miranda at Kevin bilang hostage, at bumalik kaagad sa Prayosha. Sabay diretsyong kontakan ni Ricardo si Kyrie. Ang mapagbigay na nakatatandang kapatid na ito ay minsang nagsabi na gaano man kalaki ang problemang naranasan niya, matutulungan niya siya. Maliban na lang kung talagang kinakailangan, ayaw nang umutang si Ricardo ng anumang pabor sa mapagbigay na nakatatandang kapatid na ito. Ngunit pagdating kay Nora, kaharap ang isang mabigat na nascent soul na eksperto tulad ng Wicked Bone, si Ricardo ay walang pagpipilian kundi ang guluhin siya muli. Mula sa bibig ng Dragon Ancestor Soul, nalaman niya ang tungkol sa mga abnormalidad sa kasalukuyang estado ni Miranda. Dahil dito, lalo pang naging determinado si Ricardo na huwag isama si Miranda. Walang nakakaalam kung kailan kikilos ang makapangyarihang kaluluwa na nasa loob niya. Susunod, kailangan niyang harapin ang Wicked Bone, at tiyak na naruroon ang panganib. Kung si Miranda ay nagpakita ng anumang abnormalidad, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Sa susunod na hapon, sa loob ng Emerald Green Estates, pansamantalang bumalik sa Edoland sina Ricardo at Miranda, kasama si Kevin, ang bihag na naputol ang mga paa, habang hinihintay ang pagdating ni Kyrie. Nagbigay si Ricardo ng ilang iniksyon kay Kevin, na naging sanhi ng pagkakoma nito. Sa sandaling ito, tumingin si Miranda kay Ricardo na may bakas ng ayaw at pagkalito at nagtanong, "Sigurado ka bang ayaw mo akong sumama sa iyo? Bakit? Sapat na ang kasama ko si Kyrie." Nanatiling tahimik si Ricardo at nagsalita ng may pag-aalala at indulhensya, "Huwag kang mag-alala, kakayanin ko talaga. And I'm really worried about you if Kyrie is with him by my side, you can rest assured at home and wait for me, okay?" Nang marinig ang sinabi ni Ricardo, napaawang ang labi ni Miranda at, bukod sa pag-aalala niya kay Ricardo, kitang-kita rin sa kanyang mga mata ang init at tamis. "Okay. Kung ganoon. Pero kailangan mong mag-ingat." Tumango si Ricardo, "I will." Sa sumunod na sandali, bigla siyang nakaramdam ng mabangong simoy, at ang maselang katawan ni Miranda ay sumugod sa kanya. Ang kanyang mapupulang labi ay nagbuga ng matamis at nagniningas na hininga, na nag-spray sa kanyang mukha, na nagdadala ng isang malakas, matinding pagmamahal. Parang biglang tumaas ang temperatura sa kwarto. "Honey, ikaw." Magsasalita na sana si Ricardo nang lumapit ang mapupulang labi ni Miranda at mahigpit na tinakpan ang bibig nito. Sa sandaling iyon, nanginginig ang buong katawan ni Ricardo, at sa harap ng madamdamin at proactive na Miranda, halos mawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Sa kabutihang palad, malinaw pa rin sa kanyang isipan ang mga tagubilin mula sa Dragon Ancestor Soul. Nakagat ni Ricardo ang kanyang dila, mabilis na nanimbalik ang kanyang pakiramdam mula sa pang-akit ni Miranda. Marahan niyang itinulak si Miranda, umubo, at tinuro ang walang malay na si Kevin sa tabi nila, "Honey, may tao pa pala dito." Sa sandaling ito, ang mga mata ni Miranda ay napuno ng kalituhan, at ang kanyang tingin kay Ricardo ay tila may bahid ng pag-iimbot. Parang gusto niyang lumunin si Ricardo. Hindi maikakailang nakatutokso ang karaniwang malamig at mapagmataas na Diyos ang presidente sa kasalukuyan. Salamat sa pag-alam ni Ricardo mula sa Dragon Ancestor Soul na may mali sa kasalukuyang Miranda, kung hindi ay hindi siya makakalaban. Tapos hawakan mo ako at punta na tayo sa kwarto. Mapang-akit ang boses ni Miranda, nakapulupot ang mga braso sa leeg ni Ricardo. "Honey, ikaw. Ano ito?" Napanatili ni Ricardo ang isang bakas ng kailanawan sa kanyang puso, ang kanyang hininga ay bumibilis habang nagtatanong. "Di ba sinabi ko na sayo sa hotel last time? Kaya natin pag-uwi. Darling. Dalhin mo ako sa kwarto." Napuno ng pang-aakit ang mga mata ni Miranda, ang boses niya ay tila kayang tunawin ang katawan at kaluluwa ng sinumang lalaki. Nakatingin sa kaakit-akit at nakakaakit na mukha sa harap niya, feeling. Ang mainit at nakakaakit na katawan, halos hindi makalaban ni Ricardo. Alam niyang may mali sa kasalukuyang Miranda. "Darling, hintayin mo akong bumalik ha." Nahulog si Nora sa kamay ng mga kaaway, at wala talaga ako sa mood ngayon. Pinipigilan ng kanyang panloob na pagnanasa,
Pinilit ni Ricardo ang mapait na ngiti. Nang marinig ito, tinitigan ni Miranda si Ricardo nang hindi kumukurap, saka tuluyang binitawan ang mga brasong nakapulupot sa leeg nito. Naiintindihan ko. I'm sorry. Hindi ko dapat ginawa ito sa oras na ito. Ayos lang. Umiling si Ricardo at sumilay ang pilyong ngiti sa kanyang mukha. Tinapik niya ang kanyang ilong at sinabing, "Ako, kapag naibalik ko si Nora, pangako. Maging maluwag sa iyo. Hehe, mamatay ka na." Saway ni Miranda na may kasamang mapang-akit na tono. Makalipas ang kalahating oras. Sa loob ng kwarto ni Miranda. Sa sandaling ito, mayroon siyang masasamang ngiti sa kanyang mukha at bamulong sa kanyang sarili itigil ang pakikibaka, wala itong silbi. Ang iyong mahinang kapangyarihan ng kamalayan ay hindi ako kayang labanan. Relax lang at samahan mo ako. Hihihi. Ang isang hibla ng orihinal na kamalayan ni Miranda ay nahihirapan sa lahat ng panahon. Matapos kunin ng Panginoon ng masasamang espiritu ang pisikal na katawan na ito, palagi nitong pinipigilan ang kamalayan na ito. Pagkaraan ng 49 na araw, nang halos kumpleto na ang asimilasyon, maaari itong tunay na sumanib sa kaluluwa ni Miranda. Sa panahong iyon, ito ay ganap na magkasya sa intermediary soul physique. Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo, pero nag-aalala ka pa rin sa lalaking iyon. Don't worry, I'm only interested in that strand of residual soul in his spirit. Hindi ko siya sasaktan. Relax ka lang at hayaan mo akong sumanib sa iyo. Mabubuhay ako para sa iyo. At saka, mamahalin ko siya ng gusto sa lugar mo. I have to say, he's really a good man. What's the use of reclaim this body for yourself? Napakahina mo sa sarili mong karapatan, pabigatin mo lang siya, di ba? Tumigil ka sa pagpupumiglas ng walang kabuluhan. Nang gabing iyon, dumating si Kyrie sa Edoland at nakipagkita kay Ricardo at Miranda sa loob ng Emerald Green Estates. Kasama niya ang kanyang senior na alagad, si Darius, at ilang mga tagasunod sa antas ng Golden Core. Matapos ay entertain ni Ricardo ang kanyang mapagbigay na nakatatandang kapatid at ang iba pa sa pagkain ay agad itong umalis. May 2 araw pa bago ang 3 araw na deadline na binanggit ni Wicked Bone. Ngunit hinding-hindi papayag si Ricardo na pangunahan ng ilong. Kung maaga pa, baka marami siyang magawa. Kabanata 568 Galit na Galit. Mag-isang nakaupo si Ricardo sa isang kotse kasama si Kyrie, dumiretso sa isang lugar na tinatawag na Van A Town sa kanlurang bahagi ng Sutroidor. Ang nakatatandang disipulo ni Kyrie, si Darius, at ilang iba pang mga tagasunod ay nasa 2 iba pang mga kotse, na binabantayan din ang bihag na nagngangalang Kevin. Dati, sinabi ni Wicked Bone kay Ricardo na makipagkita sa kanya sa Sutroidor West. Malamang na maingat siya at hindi nagbigay ng partikular na lokasyon, isang pangkalahatang ideya lamang ng lugar na ito. Ricardo, sinasabi mo bang nahulog ang dakilang pamangkin ko sa kamay ng isang matanda mula sa palihim na pamilyang Willis? Tanong ni Kyrie sa malalim na boses. Sa telepono, maikling ipinaliwanag ni Ricardo ang sitwasyon, ngunit wala siyang maraming detalye. Oo, Kyrie. Si Wicked Bone ay isang mabigat na magsasaka sa maagang yugto ng Nascent Soul, ngunit hindi ko alam kung magdadala siya ng iba pang mga katulong mula sa pamilyang Willis. Ito ay may kinalaman kay Nora, kaya wala akong magagawa kundi ang guluhin ka muli, tumanggo si Ricardo na tila nahihiya. Napabuntong hininga si Kyrie at nag-wave ng kamay. Ricardo, ano bang sinasabi mo? We're sworn brothers. Paano ako tatayo kung nahulog na ang pamangkin ko sa kamay ng mga kontrabida? Huwag kang mag-alala, hindi ba isang basurang maagang Nascent Soul Cultivator? Oo, pero ang Wicked Bone, bukod sa pagiging isang Nascent Soul expert, ay marunong din sa iba't ibang di-orthodox techniques. Dapat tayong maging maingat, tumanggo si Ricardo. Speaking of these, the great witch doctor chuckled coldly, unorthodox techniques. Hey, kilala ko rin sila. Don't worry. Then, his tone changed, and he looked at Ricardo, asking tentatively,
Ricardo, bakit niya gustong pumunta doon at ano ang layunin niyang makamit sa paggamit ng dakilang pamangkin ko bilang leverage? Nang marinig ang tanong ni Kyrie, nag-isip si Ricardo ng 2 segundo at sa wakas ay sinabi niya sa malalim na boses, Kyrie, hindi ko ito itatago sa iyo. Ang layunin ni Wicked Bone ay ang mana sa loob ko. Pamana. Kumunot ang noo ni Kyrie, at bakas sa mga mata niya ang malalim na kahulugan. Tama. Ang sinaunang pamilyang Willis ay nagpasa ng isang jade pendant na hugis dragon sa loob ng maraming henerasyon, at naglalaman ito ng walang kapantay na mana. Nakuha ko ang manang ito. Ang layunin ng Wicked Bone ay ang pamana sa aking isipan. Napalingon si Ricardo na nagmamaneho at sumulyap kay Kyrie na gustong makita ang reaksyon nito. Matapos pag-isipan, napagdesisyonan niyang ibunyag ang sekretong ito kay Kyrie. Kung tutuusin, alam na ni Wicked Bone ang tungkol sa sekretong ito sa loob niya, at malamang na mabubunyag ito sa mundo maaga o huli. Ngayong humihingi na siya ng tulong kay Kyrie, ganoon din ang pagtatago nito sa kanya. Sa pagsasalita, naipapakita rin niya ang kanyang sinseridad. Siyempre, inamin ni Ricardo na nagsusugal siya. Matapos marinig ang sinabi ni Ricardo, dahan-daang tumango si Kyrie at tumingin kay Ricardo na may kislap ng kasiyahan at saya sa mga mata. Kung tutuusin, may hinala na si Kyrie. Pero ngayong kusang sinabi sa kanya ni Ricardo, ibang usapan na, kumakatawan sa tiwala ni Ricardo sa kanya. Ricardo, huwag kang mag-alala. I will keep this secret to myself. At least, hindi ito malik sa akin. This time, I will definitely deal with Wicked Bone and rescue my great niece, malamig na sabi ni Kyrie. Senggal, puno ng pagmamataas ang tono. Nang makita ang reaksyon ni Kyrie, hindi napigilan ni Ricardo na makahinga ng maluwag. Mukhang maasahan itong kuya niya. Hindi siya nadala ng personal na pakinabang. Sa kabilang banda, sa liblib na bundok sa likod ng palihim na pamilyang Willis. Isang patio kung saan nakatira ang Supreme Elder, 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakatayo sa labas ng gate. Atticus. Nuno. Humihiling kami ng madla kasama ang Supreme Elder. Sumigaw ang 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit ang kanilang tono ay may paggalang at pag-iingat. Hoa! Nang bumagsak ang boses, kusang bumukas ang tarangkahan ng patio, na nagpapakita ng maluwag na pasukan. Pumasok ka. Isang malalim at matandang boses ang umalangaw-ngaw. Nagpalitan ng tingin sina Atticus at Nuno at maingat na yumuko ang kanilang mga baywang habang papasok sila. Bakas sa kanilang mga mukha ang pagkabalisa at takot. Ang 2 lalaking ito ay dati nang kasama ni Kevin sa Goldheart Moon District. Pagkatapos ng labanan sa Lambak, ang 2 sa kanila ay tumakas sa iba't ibang direksyon. Sa oras na iyon, ang Nest of Malevolence ay na-activate ni Van Arrow kaya walang oras si Ricardo para habulin sila, na nagpapahintulot sa kanila na makatakas sa tagumpay. Hindi na sila nanatili sa Goldheart Moon District at direktang bumalik sa Prayosha. Makalipas ang kalahating minuto, sa isang sinaunang at kakaibang bulwagan, nakilala ng 2 lalaki si Silas Willis, isa sa mga kataas-taasang elder ng malihim na pamilyang Willis. Si Silas ay lumitaw na masigla sa kabila ng higit sa 100 taong gulang, na tila siya ay nasa edad 50 pa lamang. Umupo siya roon, nagpapalabas ng isang kahangahangang aura na walang galit. Ang tabas ng kanyang mga facial features ay may kapansin-pansing pagkakahawig kay Colt, ang dating pinuno ng Cobra Syndicate. Pumalakpak! Pumalakpak! Nang makita ang kataas-taasang elder, si Atticus at Nuno ay parehong napaluhod sa lupa. Kataas-taasang elder, karapat-dapat tayo sa kamatayan. Karapat-dapat tayo sa kamatayan. Patawarin mo kami. Namula ang mukha ni Silas, at tinanong niya sa malalim na boses, ano ang nangyari? Bigla siyang may naisip at nagtanong, Colt. May kaugnayan ba ito sa apo kong si Colt? Nagpunta ka dati sa Goldheart Moon District para tulungan si Colt na malutas ang ilang problema. Pero nasaan si Colt? Bakit hindi pa bumabalik ang apo ko? Sa sandaling ito, nakalunok ng laway si Atticus, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. He spoke with a strained tone, Colt. He's dead.
Habang sinasabi niya ito, siya at si Nuno ay paulit-ulit na ibinagsak ang kanilang mga ulo sa lupa. Supreme Elder, mangyaring tanggapin ang aming pakikiramay. Ang ating kawalan ng kakayahan ang nabigong protektahan si Colt. Karapat-dapat kami ng 1,000 kamatayan. Mangyaring parusahan kami, Supreme Elder. Nang marinig ang kakilakilabot na balitang ito, umupo doon si Silas, nanginginig ng bahagya, nanlalaki ang mga mata. Anong sabi mo? Patay na si Colt. Anong nangyari? Kakaunting mga eksperto sa Golden Core ay hindi makuha ang aking apo mula sa isang grupo ng mga sari-saring rabble. Bakit kayong dalawa lang ang walang kwentang bumalik? Paano si Colt? Paano ang iba? Tanong ng Supreme Elder ng palihim na pamilyang Willis na may halong dalamhati, galit, at pagtataka. Si Colt ang pinakamamahal niyang apo. At gayon paman, namatay siya ng ganoon lang. Bakas sa mukha ni Atticus ang takot. Tinig na may bahid ng hikbi, Supreme Elder, ang sitwasyon ay lubhang komplikado. Apo, Kevin. Si Atticus ay nagpatira pa sa lupa, nagsasalita ng may tunay na takot. Sa pagbagsak ng mga salita, bakas sa mukha ni Silas ang kawalan ng paniwala. Ano? Namatay siya sa kamay ng sarili nating mga tao. Ano nga ba ang nangyari? Kasabay nito, sina Atticus at Nuno, nanginginig sa takot, ngunit may malinaw at organisadong salaysay, ay nagsalaysay ng mga pangyayari. Sa labanan sa lambak na nakaharap kay Ricardo, na tila hindi magagapi, pinili ni Kevin na ipagkanulo ang kanyang sariling koponan. Sina Atticus at Nuno ay nagtataglay ng matinding sama ng loob sa kanya at hindi man lang siya pinagtakpan. Kabanata 569 na isang katotohanan, isang kasinungalingan. Bang! Matapos makinig sa kwento ni na Atticus at Nuno, napuno ng galit si Silas at pinaghahampas ang kahoy na upuan sa ilalim niya. Bahagyang namula ang kanyang mga mata na may matinding kalungkutan at galit. Kevin! You little bastard! How dare you pumatay sa apo ko? Sisiguraduhin kong mapupunit ka sa 1,000,000 piraso. Ah! Si Silas ay umungol sa nagngangalit na mga ngipin habang nagpapalabas ng nakakatakot na aura. Supreme Elder, nakatakas si Kevin sa oras na iyon, at hindi namin alam kung nasaan siya ngayon. Hinabol siya ni Ricardo at ng militar ng Prayosha, na nagpapahintulot sa amin na makatakas. Kung hindi mag-iingat si Kevin, baka mahulog siya sa kamay ni Ricardo o ng Prayosha military. Maingat na nagsalita si Atticus sa harap ng matinding balak na pagpatay kay Silas. Dagdag pa ni Nuno, at kung makatakas si Kevin, malamang na hindi siya maglalakas loob na bumalik sa pamilya. Nang marinig ito, ang mga mata ni Silas ay kumislap na may masamang kulay, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Alam ko, kung tatakbo siya, siguradong samilong siya sa lolo niya. Ang Supreme Elder ay nagsalita sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, Wicked Bone, ang iyong supling apo ay gumawa ng isang bagay na kakilakilabot. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, hindi ako magdadalawang isip na paalisan ka sa pamilya. Damn it! Damn it! Colt! Ang magaling kong apo. Namatay ka ng malungkot. Don't worry, I will definitely seek justice for you. Let Kevin have no place to die. Sa huli, tumingin siya kina Atticus at Nuno na may dugong mga mata at sinabi sa malamig na boses, "Syempre, kung malaman kong nagsisinungaling ka sa akin. We wouldn't dare. We wouldn't dare. Supreme Elder, kahit nabigyan mo kami ng 100 beses ng lakas ng loob, hindi kami maglalakas loob na linlangan ka tungkol dito." Si Colt ay talagang pinatay ni Kevin. Ang dalawang lalaki ay lumuhad sa lupa, natatakot na tiniyak. Huminga ng malalim si Silas, at walang ibang salita, ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Tara, sundan mo ako para hanapin si Wicked Bone." Sa isang maliit na gusali sa ikalawang palapag na matatagpuan sa labas ng Van A Town, sa gitna ng isang nayon. May masamang ngiti sa mukha ni Wicked Bone habang tumuntong sa basement. Matapos makaranas ng matinding takot at mahabang paglalakbay, si Nora ay nakakulong sa isang maliit na sulok, nakatulog na. Sa isang iglap, nang bumukas ang mga ilaw, agad na nagising si Nora. Nang inag ang kanyang katawan, at agad na naging alerto ang maliit.
Gayunpaman, palaging naaalala ni Nora ang mga tagubili ni Summer, kaya pagkagising ay nanatili siyang nakahiga. Hindi kumikibo. You little brat, had enough. Dumating na si Lolo, hihihi. Tiningnan ni Wicked Bone si Nora, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mapaglarong ekspresyon, ang kanyang masamang ngiti ay puno ng malisyosong tuwa. Narinig ni Nora ang paggalaw at kinusot ang kanyang malalaking mata, saka dahan-daang umupo. Isang nakakalokong ngiti ang lumitaw sa kanyang orihinal na kaibig-ibig na mukha, at ang kanyang maliwanag na mga mata ay tumingin ng diretso sa harapan. Kiki-kiki. Lolo, Lolo, nandito ka. Sa wakas nakabalik ka na, kung hindi, kailangan na naming iligtas ka. Nakangiting sabi ni Nora. Tumaas ang isang kilay ni Wicked Bone at sinabing, ha? Iligtas mo ako. Bakit mo ako ililigtas? Hindi ka ba nahuli ng mga demonyong ahas at mga demonyong alakdan? Oo. Nakakalokong tanong ni Nora na may laway na tumutulo sa kanyang bibig. Nang marinig ito, iritadong nagmura si Wicked Bone, ang gulo. Pakiramdam niya ay medyo nakakumbinsi ang kilos ng maliit na brat. Kung hindi lang niya alam na niloloko siya ni Summer noon, baka naloko na siya ng maliit na bagay na ito. Sa sumunod na segundo, hinawakan niya si Nora sa kwelyo at binuhat. You little thing, dadalhin ka ni Lolo sa magandang lugar. Hihihi. Oo. Pupunta sa isang masayang lugar. Nagpatuloy si Nora sa pagsasalita ng nakakaloko. Ngumisi si Wicked Bone at hindi siya inilantad. Pagkatapos, pilit niyang hinugot ang isang maliit na lock ng buhok kay Nora at tinusok ang isang daliri kay Nora, kinuha ang isang patak ng asensya ng dugo nito, na ipinahid nito sa lock ng buhok. Vey! Napaiyak si Nora sa sakit, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha habang sumisigaw sa matinding paghihirap. Ngumisi si Wicked Bone at nag-set up ng formation dito, gamit ang buhok at dugo ni Nora para palakasin ang kanyang kakaibang aura. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala niya si Nora sa bakana ng isang kuweba sa likod ng nayon. Sa tabi ni Wicked Bone ay nakatayo ang isang kakaibang mukhang matipunong lalaki na may mabangis na ekspresyon, na nagpapalabas ng isang malakas at nakakunot na aura. Ang kanyang pangalan ay Turkereth, ang pinakamakapangyarihang disipulo sa ilalim ng Wicked Bone, na umabot sa tuktok ng huling yugto ng Golden Core. Nabanggit ni Summer na dati ay isa lamang siyang pinangalanang disipulo ng Wicked Bone. Gayunpaman, si Turkereth ay ang tunay na direktang disipulo ni Wicked Bone, at ang kanyang lakas ay higit na nakahihigit kaysa kay Summer. Turkereth, ipinagkatiwala ko sa iyo ang munting brat na ito. Mamaya, ilalagay ko ang Heaven Concealing Array para protektahan ang bawat bakas ng aura niya, utos ni Wicked Bone. Oo, Guru. Panigurado, babantayan ko ang batang ito ng aking buhay, magalang na sagot ni Turkereth, na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Tumango si Wicked Bone, kumikislap ang kanyang mga mata ng tuso at masasamang liwanag. Sa madaling araw, bandang 4:00. Dumating ang tatlong sasakyan sa labas ng kalsada sa Van A-Town, Sutroidor State, at pumarada sa isang liblib na kagubatan sa labas ng maliit na bayan. Ricardo, ito ba ang maliit na bayan? Tanong ni Kyrie sa mahinang boses. Tumango si Ricardo, iyon ang sinabi sa akin ni Wicked Bone, ito ang maliit na bayan. Gayunpaman, hindi natin maaalis ang posibilidad na mailigaw niya ako at mapunta ako sa ibang lugar. Swavels. Net. Tumango si Kyrie, regardless, let's give it a try here and see if we can trace Nora's aura. Isang ungol ang tugon ni Ricardo. Makalipas ang ilang sandali. Bakas sa mukha ni Kyrie ang pagtataka, baka matrace natin ang aura ng pamangkin ni Nora. Naningkit ang pilak na mga mata ni Ricardo, isang malamig na ngiti sa kanyang mukha habang tumatango. We can really trace it. Pero, kuya, matrace mo ba ang maraming aura na pagmamayari ni Nora? Tumaas ang isang Kyrie, multiple aura. Isa lang. Bahagyang ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata, I understand now. Hehe, Wicked Bone wants to play this game. Pagkarinig nito, nagulat si Kyrie, Ricardo, what do you mean? Tumawa si Ricardo, na-trace ko na ang dalawa. Aura na kay Nora.
Ang isa sa kanila ay dapat na katulad ng iyong nakita, kapatid. Ngunit natatakot ako na ang isa ay peke. Yung ibang aura dapat yung totoo. Oh! Nang marinig ito ni Kyrie ay tumingin kay Ricardo ng hindi makapaniwalang tingin. Tila hindi makapaniwala na ang husay ni Ricardo sa okultong sining na ito ay nalampasan ang kanyang sarili. Kuya, ito ang plano, sasanduan ko ang peke, at pumunta ka sa kung saan tunay na si Nora. Ipaubaya ko na si Nora sa iyo, kuya. Kabanata 570 nandito si tatay. Ricardo, hindi. Nanlamig ang mukha ni Kyrie habang nagsasalita sa malalim na boses. Ang aura na naramdaman nating dalawa ay malinaw na isang bitag. Mahina pa rin ang iyong lakas, at kapag nahulog ka sa bitag, hindi alam ang kahihinatnan. Sa halip, bitawan mo ako. Gusto kong makita kung ano ang kaya nitong wicked bone. At ikaw, sumama ka kay Darius para iligtas ang pamangkin ko. Nag-alinlangan si Ricardo nang marinig ito at sinabing pero, paano ko hahayaang makipagsapalaran ang kapatid ko? Umiling si Kyrie na hindi sumasang-ayon. You're overestimating wicked bone. Kahit na siya mismo ang maghintay sa akin sa bitag, ano ang magagawa niya sa akin? Dapat kayong magsama ni Darius. Isa rin siyang makapangyarihang mid-nascent soul expert. Sa tabi mo siya, ito ay magiging mas ligtas. Pagkatapos ng ilang talakayan, sa wakas ay nagpa siya ang grupo na sundin ang plano ni Kyrie. Siyempre, napag-isipan din nilang kumilos ng magkasama para imbestigahan ang ibang aura na naramdaman ni Ricardo. Gayunpaman, sa huli, nagpa siya silang maghiwalay. Kung tutuusin, hindi sigurado si Ricardo kung alin ang totoo at alin ang peke. Taglamig na ngayon, at hindi pa lumiliwanag ang langit sa ganitong oras ng araw. Sinamantala ang dilim bago magbukang liwayway, agad na sinimulan ng grupo ang kanilang magkahiwalay na aksyon. Makalipas ang 20 minuto, isang figure ang bumasag sa bakal na pinto at sumugod sa silong ng isang maliit na gusali. Sa loob ng basement, may nakatayong kakaibang papel, na may isang hibla ng buhok ni Nora na nakasabit sa ulo nito, na may bahid ng dugo. Ito ay tumingin hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Nanghina ang mga pupils ni Kyrie, na puno ng malamig na kislap ang kanyang mga mata dahil hindi niya maiwasang mapasinghap. Talagang peke ang aura na naramdaman niya. Hihihi, Ricardo. Alam kong hindi ka maglalaro ayon sa mga patakaran. Napagkasunduan nating magkita sa loob ng 3 araw, ngunit palihim kang dumating ng maaga, sinusubukan mong makuha ang kapangyarihan. Sa kasamaang palad, pinaghandaan ko. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang mapanukso at masasamang boses ni Kyrie. Boss! Sa susunod na segundo, isang kakaibang pagbabago ang lumundag sa basement. Isang malakas na aura ang bumungad kay Kyrie, na may dalang uri ng pang-aapi sa isip. Naramdaman ni Kyrie na ang eksena sa basement ay umikot at pumikit sa harap ng kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, hindi mabilang na masasamang espiritu at demonyo ang sumugod sa kanya. Sa ilang sandali, parang naging impyerno sa lupa ang lugar na ito. Gumagamit ng ilusyon laban sa akin. Ang isang maliit na panlilinlang, hayaan mo akong sirain ito. Malamig na ngumuso si Kyrie, at umalangaw-ngaw ang boses niya na parang tunog ng kampana. Nang bumagsak ang kanyang boses, maraming masasamang nilalang ang nabasag at nagkalat, at ang basement ay bumalik sa madilim at kalmadong estado nito. Sa sandaling iyon, nakatayo si Wicked Bone sa pasukan ng basement, may suot na pagtataka sa mukha. Ikaw. Hindi ikaw si Ricardo. Sino ka? Napatingin siya sa matangkad at matipunong matandang nasa harapan niya, baka sa mukha nito ang magkahalong pagtataka at pagdududa. Ikaw nakasuklam-suklam na hamak. Ngayon, kukunin kita ni Kyrie para sa kapatid kong si Ricardo. Malamig na bumantong hininga si Kyrie, at isang malakas na aura na kabilang sa rurok ng late nascent soul stage ang lumabas sa kanya. Si Wicked Bone, na inakala na ang kanyang bitag ay walang kaparekan, ay biglang nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanyang ekspresyon. Kyrie. Ikaw ang dakilang mangkukulam, Kyrie. Nagtatakang tanong ni Wicked Bone. At sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata kumurap ng ilang beses.
Hinuyam niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "So, it's the..." Iginagalang ang dakilang mangkukulam. Hindi. Madali mong sinira ang mayo. Pagbuo. Inaamin kong talo ako. Habang nagsasalita siya, nagbago ang kanyang tono, puno ng kawalan ng katiyakan ang kanyang mukha. Ngunit hindi pa kami nag-cruise ang landas ng kagalang-galang na dakilang mangkukulam. Ano ang ibig mong sabihin dito? Anong ibig kong sabihin? Si Ricardo ang sinumpaang kapatid ko. Ngayon naiintindihan mo na ba ang ibig kong sabihin? Malamig na ngiti na tanong ni Kyrie. Ano? Si Ricardo ang sinumpaang kapatid mo. Agad na napuno ng gulat ang mukha ni Wicked Bone. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong koneksyon si Ricardo, na sinumpaang kapatid sa kilalang mangkukulam. Kung alam niya ng mas maaga, dapat ay gumawa siya ng mas masusing paghahanda. Maaaring hiniling pa niya ang interbensyon ng kinatawan ng sinaunang pamilyang Willis. Tama na ang kalokohan, sumuko na. Mayabang na nagsalita ang dakilang mangkukulam, at sa sumunod na segundo, sinunggaban niya si Wicked Bone na parang isang makapangyarihang leon. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang maalamat na mangkukulam. Ang Wicked Bone, na may mabangis at nakakatakot na ekspresyon, ay nagpakawala ng isang napakapangit na dagandong at nakikibahagi sa isang ganap na paghaharap. Boom! Sa susunod na sandali, isang nakakabingi. Naganap ang pagsabog. Mula sa labas, parang ang dalawang palapag na gusali noon. Ganap na nabasag. Ang paniniwala. Ang resulta ng labanan sa pagitan ng mga eksperto sa nascent soul ay maliwanag. Naging magulo ang buong baryo dahil sa kaguluhan. Sa pasukan ng isang kuweba sa mga bundok sa likod ng nayon, si Turkereth, na nagbabantay sa lugar, ay nagising sa ingay. Nagsimula na ba ang aking amo? Nakikipag-away sa isang tao. Siya. Bulong sa sarili, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Tulad ng inaasahan, ang aking master ay isang napakatalino na strategist. Ito. Parang nahulog si Ricardo sa bitag. UMS. Sinulyapan niya ang kuweba sa likod niya at nagpatuloy, hinding-hindi niya aasahan na narito talaga ang sarili niyang anak, tama. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, isang malamig na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Paano mo malalaman na hindi niya ito inaasahan? Nang marinig ang boses na ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Turkereth. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang figura, na umaakyat patungo sa kanya sa lakas ng kulog, na gumagalaw sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Naghahanap ng kamatayan. Si Turkereth, na walang takot, ay umasa sa kanyang pinakamataas na golden core na late stage na lakas at inihagis ang kanyang mga tauhan patungo sa paparating na figura. Klang! Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagbangga ng bakal. Ang figure ng Turkereth ay napaatras ng ilang hakbang, na lumikha ng isang pagbubukas sa pasukan ng yungib. Samantala, si Ricardo, nakakagalaw lang, ay nakatayo sa parehong lugar, na pinalitan ang posisyon ni Turkereth. Sa kanyang paunang yugto ng Golden Core na lakas, nagtagumpay si Ricardo sa paghaharap laban kay Turkereth, na nasa tuktok ng huling yugto ng Golden Core. Gayunpaman, naubos din ni Ricardo ang isang malaking halaga ng kanyang tunay na kakanyahan. Ang strike na ginamit niya kanina ay walang iba kundi ang Sky-Cleaving Startles 1/9 form. Ikaw, Ricardo ka ba? Si Turkereth, na nagpapatatag sa sarili, ay tumitig kay Ricardo na may mukha na puno ng kawalan ng paniniwala at kawalan ng katiyakan. Emph. Malamig na sumangot si Ricardo, hindi nag-aksaya ng anumang salita sa kanya. Sa pusong nag-aalala, sumugod siya sa kuweba, ang tanging inaalala niya ay ang kaligtasan ni Nora. Gusto mong pumasok? Ipasa mo muna ang test ko. Tinangka ni Turkereth na sumugod para pigilan si Ricardo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang isa pang figure ay biglang lumitaw at sinampal si Turkereth ng isang hampas ng palad. Boom! Sinamahan ng isang muffled na tunog, si Turkereth ay pinalipad, na nagbuga ng isang subo ng dugo. Ang gumawa ng hakbang ay walang iba kundi si Darius, ang senior disciple ni Kyrie.
At sa sandaling ito, si Ricardo ay nakasakay na sa kailaliman ng kuweba at nakita ang isang maliit na figure na nakabaluktot sa isang batong pader. Nora, nandito si Daddy. Nanginginig ang